kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino. Sa ating mga nakaraang aralin, ating tinalakay ang panghalip at ang mga uri ng panghalip. Maaari mo itong mapanood muli. I-click lamang ang link na nasa description. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang isa pang uri ng panghalip. Ang panghalip pananong o interrogative pronoun sa Ingles. Handa ka na ba? Ano nga ba ang panghalip? Ang panghalip o pronoun sa Ingles ay bahagi ng pananalita na ginagamit na panghalili o pamalit sa pangalan. Gaya ng aking sinabi, bibigyan focus natin ngayon ang panghalip pananong. Ano ang panghalip pananong? Panghalip pananong o interrogative pronoun sa Ingles. Ito ay uri ng panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangalan. Ang inaasahang sagot sa isang panghalip pananong ay isang pangalan o panghalip. Kapag hindi pangalan o panghalip ang inaasahang sagot, ang salitang ginamit sa pagtatanong ay hindi panghalip pananong. Ang panghalip pananong ay may dalawang anyo, isahan at maramihan at gamit ng mga ito. Ang unang hanay ay mga panghalip pananong na isahan. Ang ikalawang hanay naman ay maramihan na panghalip pananong. At ang ikatlong hanay naman ay ang gamit ng mga panghalip pananong. Narito ang gamit ng bawat panghalip pananong. Para sa sino, kanino o sino-sino, kani-kanino ay gamit para sa tao. Ang ano o ano-ano ay gamit para sa bagay, hayop o pangyayari. Ang saan o saan-saan ay gamit para sa lugar. Ang kailan o kai-kailan ay gamit para sa panahon. Ang gaano o gaa-gaano ay gamit para sa bigat, timbang o sukat. Ang alin o alin-alin ay gamit para sa pagpipilian. Ang magkano o magka-magkano ay gamit para sa presyo o halaga. Ang ilan o ilan-ilan ay gamit para sa dami o bilang. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap gamit ang mga panghalip pananong. Para sa anyong isahan, sino ang kasama mong dumating kahapon? Ano ang laman ng malaking kahon na iyan? Magkano ang bili mo sa bago mong bag? Saan nagpunta sina nanay at tatay? Ang mga panghalip pananong na ginamit sa anyong isahan ay sino, ano, magkano at saan. Para naman sa anyong maramihan, ano-ano ang mga pinamili mo sa palengke? Saan-saan kayong lugar na masyal kahapon? Sino-sino ang mga kasali sa paligsahan? Alin-alin ang mga bag na bibilhin mo? Ang mga panghalip pananong na maramihan ay ano-ano, saan-saan, sino-sino at alin-alin. Iyong tandaan, ang panghalip pananong o interrogative pronoun ay isang uri ng panghalip na ginagamit sa pagtatanong tungkol sa pangalan. Ang panghalip pananong ay may dalawang anyo, ang isahan at maramihan. At ang mga panghalip pananong ay may iba't ibang gamit din. Tukuyin ang panghalip pananong na ginamit sa bawat pangungusap. Sabihin kung ito ba ay isahan o maramihan. Ang pagsasanay na ito ay para sa mas mababang baitang. Maaari mong
isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Narito ang mga pangungusap para sa bilang 1 hanggang 5. 1. Ano-ano ang mga kinuha mo sa loob ng aking silid? 2. Ilan ang nasungkit mong mangga kanina? 3. Magkano ang ibinigay na baon sa iyo ni Ate Ana? 4. Sino-sino ang mga dadalo sa kaarawan ni Lizzie? 5. Gaano karami ang ilalagay kong asin sa sinangag? Narito ang mga tamang sagot. Para sa number 1, ano-ano, maramihan. 2, ilan, isahan. 3, magkano, isahan. 4, sino-sino, maramihan. 5, gaano, isahan. Narito naman ang mga pangungusap para sa bilang 6 hanggang 10. 6. Saan-saang destinasyon kayo pupunta? 7. Alin ang napili mong aklat? 8. Ano ang pamagat ng sinulat mong tula? 9. Kailan ang inyong pagsusulit sa araling panlipunan? 10. Gaano karami ang ilalagay ko sa bawat galon? Narito ang mga tamang sagot. 6. Saan-saan maramihan. 7. Alin, isahan. 8. Ano, isahan. 9. Kailan, isahan. At 10. Gaano, maramihan. Piliin ang angkop na panghalipananong upang mabuo ang pangungusap. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Patlang ang mga sasama sa field trip sa susunod na linggo. Sino-sino ang mga sasama sa field trip sa susunod na linggo? Patlang ang laman ng iyong pitaka. Magkano ang laman ng iyong pitaka? Patlang ang mga naiwang gamit sa loob ng silid. Kani-kanino ang mga naiwang gamit sa loob ng silid? Patlang ang iyong guro sa asignaturang Filipino. Sino ang iyong guro sa asignaturang Filipino? Patlang ka na ba kataas ngayon? Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Gaano ka na ba kataas ngayon? Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Patlang ang mga bibilhin mo sa supermarket. Ano-ano ang mga bibilhin mo sa supermarket?
Patlang ang gusto mo, mansanas o ubas? Alin ang gusto mo, mansanas o ubas? Patlang ka sasabay mamayang uwian? Kanino ka sasabay mamayang uwian? Patlang ang lahi ng mga alaga mong aso? Ano-ano ang lahi ng mga alaga mong aso? Patlang ang mga artistang lumabas sa pelikulang pinanood mo? Sino-sino ang mga artistang lumabas sa pelikulang pinanood mo? Patlang ang sapatos na nasa ilalim ng upuan? Kanino ang sapatos na nasa ilalim ng upuan? Patlang ang bili mo sa 10 kilong bigas? Magkano ang bili mo sa 10 kilong bigas? Patlang kahaba ang nabili mong bestida? Gaano kahaba ang nabili mong bestida? Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.